Sakador, we don't understand. Baka bayan o town lang ng Davao ang ibig sabihin. Totoo. Baka nga ho pati yung Davao hindi sila ano eh, hindi ho sila solid eh. Ako ho ay naniniwala mga kababayan na siguro sabihin na natin kahit mga 30% oh, meron diyaan sa Davao na hindi pabor o hindi kakampi o hindi kampi sa mga Duterte. Yan ho ang aking paniwala diyan mga bossing. Biruin niyo naman ano palabas nila para sa Davao, kesyo daw ho malinis, maayos, matahimik. Ang dami nating, krimen na nakikita araw-araw doon sa Davao, eh, 'di po ba? At dahil nga po napag-usapan na na ano, napunta na po tayo diyaan sa Davao mga kababayan, naku po, nagmana na po. Nagmana, anong nagmana Mark? Oh, naku, family business mga bossing. 'No, minana na po ni Baste Duterte mga kababayan ang posisyon, ng dating Pangulong Duterte. From ICC 'no, eh, alam niyo naman po hanggang ngayon po yung tatay nila o yung mayor nila dapat na karton hindi pa din ho nakakapanumpa. Ngayon ho mga kababayan, eto na, minana na po ni Baste Duterte AKA, Barbie. Live na ito, pasensya na kung hindi ako nakabuod, ano 'yan, nakanood sa iyo, Mark Ramos. Salamat po, Ma'am, Princess Paris. Ngayon 'no, eto na po ang pagmamana, mga kababayan, ano? Estilo naman talaga nila ito, eh. Nung dati ho, bago pa lang mag 2025 election, mga bossing, eh, etong si Vice Presidente natin nagpahayag na meron pong 3 Duterte ang tatakbo sa pagka-senador. Pinagtawanan ho ng taong bayan, mga kababayan. At sinuportahan naman po ni Robin Padilla na nagsusulong ng anti-dynasty, mga bossing. Ang gulo 'no? Sinusulong ko ang anti-dynasty. Oh, may 3 Duterte tatakbo sa pagka-senador, lahat sila, 'no? Sinusuportahan ko po 'yan. Ang gulo! Ngayon ho, na-realize nila na kung si Baste Duterte ang makakalaban ni Carlo, mga kababayan, Nograles, naku mukhang ilalampaso ito. Eh, biruin niyo naman po mambabatas versus mukhang mambubutas ho, mga kababayan, 'di ba? Kaya sabi nila, although, ako ho naniniwala kung tumakbo sa pagka-senador ang dating Pangulong Duterte, naniniwala ho ako mananalo ho 'yan. Kaya lang ang problema ho mga bossing, kapag nagtuloy-tuloy po sa pagkasenador si dating Pangulong Duterte at ang makakalaban ni Carlo Nograles ay si Baste, ilalampaso ho ito ni Carlo Nograles. Kaya kahit po masakripisyo yung gusto nilang maging senador ang dating pangulo, ay bumaba ito sa pagka-mayor. Pumunta ulit ito sa pagka-mayor, 'no? At ang vice mayor si Baste Duterte. Planado na ho ito, mga bossing. Ayaw nilang mawala yung Davao sa kanila, 'no? Kaya kahit hindi na kaya, kahit ayun alam nila na actually hindi naman nila alam na mapupunta sa ICC ang dating pangulo. Pero ho, gano'n na 'yun 'no, kapagka hindi kinaya, palit si Baste Duterte. Which is eto naman po ang nangyayari. Biruin mo, lahat ng Duterte nandun nakaupo sa Davao ho. Ano pa tawag mo diyan? Kaya nga ang sabi ng Daily Tribune 'no, Baste inherits the company. Minana na ang pagiging mayor o pagka-mayor ho. Galing ano? Eh, alam niyo po mga kababayan, sa nakikita at lagi kong napapanood dun sa mga news tungkol sa Davao ho, mga bossing, mga kababayan, yung sinasabi nila na ano daw, safest city in Southeast Asia, mga bossing, safest city. Meron kang makikita sa news, isang babae hawak nung isang lalaki tapos may kutsilyo dito sa leeg, safest city. Tapos mga milyon-milyon, bilyon-bilyon ang mga nahuhuling ipinagbabawal na gamot ho.
doon sa Davao? 2024 balikan niyo yung 2024, milyon-milyon, bilyon-bilyon ho nakukuha ng mga ano, ipinagbabawal na gamot doon sa Davao. Paano mo masasabi ngayong safest city 'yan? Oh, ngayon, since mahilig kayong sa ganyan mga taga Davao, eh, 'yan, wala tayong magagawa, 'di ba? Oh, mahilig kayo, mag-idolo sa mga Duterte, eh, kailangan pagtiyatiyagaan niyo 'yan, 'di ba? Tignan niyo naman, sino naman ang kukuha o yung, magmamana naman nung posisyon ni Baste Duterte sa pagka-Vice Mayor, et 'di ba, mga kababayan? Safe ka kapagka, lord ka ng ipinagbabawal na gamot, sabi ni I Love You, Baby M. Kayo ba, malaki ba ang confidential funds sa Davao? Sabi ni Danilo Espejo. Alam ko malaki yung ano, yung isang budget ng congressman sa Davao. Kung di ako nagkakamali, magkano yun kay Pulong dati? Sa ilang taon, 51 billion ho? Di ho ba? Tapos ang papangalandakan nila, ayaw namin doon sa political dynasty. Ayaw namin. Eh, samantalang ho, vice president, mayor, congressman, at marami pang iba, 'di po ba? Anyway, mga kababayan, iwan na po natin sa mga taga taga Davao 'yan, pero kung mag-e-expect po sila ng pagbabago doon sa kanila, parang malabo ho, mga bossing, kung sila-sila lang din ho, 'no? Ako naniniwala ako, madami na din pong suka-suka at madami na din pong, umaayaw sa mga ito, kaya lang wala silang magawa. Dahil madami po sa mga kababayan nila yung panatiko sa mga, Duterte. Sabi ni Mark Estacador, taguan ng makakaliwa, Davao, sabi napuksa nila NPA, may commander ba na nahuli? Wala akong nabalitaan. Ultimo yung mga ano, korap nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala akong nabalitaan. Mhm, 'no? Meron akong nabalitaan si Baste Duterte nung biglang nag-ano, kung hindi ako nagkakamali medyo matagal na din po kasi, 'no? Nung nag-announce, biruin mo mag-a-announce si Baste Duterte ng ano, ng tukhang doon sa Davao. Kung hindi ako nagkakamali sa 3 araw, 8 ang patay, 'no? I-correct niyo na lang po ako kung mali yung ano ko, kung mali po yung sinasabi ko sa inyo. Pero mga ganap na taong ano po yun, 2024. Idagdag mo pa kung ilan mang, nagtatrabaho o empleyado doon sa munisipyo ng Davao. Puro positibo sa ipinagbabawal na gamot ho, mga kababayan. 'Di ho ba? Yan ba yung sinasabi nila na malinis, maayos at tahimik sa Wabad? Hmm, kasi parang ang estiluhan ho, mga bossing, is yung tipong, budol style na lang, 'no? Budol style na lang na, walang ano, walang kuryenteng mga nakasabit dito, malinis sa Davao, ang ayos-ayos ng sa Davao. Pero nung nakita natin, kung ano ang katotohanan sa Davao, kung ano ang itsura ng Davao, ang nakita ho natin, mga kababayan, ay kabaliktaran po nung mga ibinabalita at ipinapakalat ho nila, mga bossing, 'no? Ano sabi dito? Hmm, hmm. Oo, yun, ayan. 'Di po ba, mga kababayan, ngayon ho, mana na 'no, ayos, iba yung style ng mga Duterte. Kapagka yung si Baste naman, eh, aalis, iba naman, ibang Duterte naman ang magmamana nung kanyang pagka-mayor, kung yung ano, yung vice mayor na nagmana nung kanyang ano, posisyon as vice mayor, Duterte din ho, Ayaw nila pong mawala po ang kita po, matakaw din po sa pera ang Duterte, sabi ni Elena Capistrano. Congressman, mayor, vice mayor, lahat na, Duterte, Duca Diri. Ngayon na mga boss.